Alright, welcome back. My name is Michael. Ako ang inyong instructor dito sa Learn Computer Today. Right now, ang pag-uusapan naman natin, part ng ating Learn series is yung ating research and its importance to developers. So, bilang developer ay kailangan maintindihan natin yung kahalagahan ng research kasi kapag hindi natin alam yung halaga ng research, medyo matatagalan tayo sa process ng learning, sa technology, and the same time yung implementation. So, ang research usually na encounter ito sa college, no? Even sa ito yung ating mga senior high school, may mga research na rin yan, no? Tinatawag sila minsan na capstone and the same time ay thesis, no? Ang thesis natin. So, usually, ang research ay ginagawa upang mas lumawak yung kaalaman ng estudyante o nung nag-aaral, sabihin na natin, sa isang particular field, no, doon sa kanyang major na field, no. So like halimbawa IT, no. So kailangan ng capstone. So para na rin siyang research and ganun din sa computer science. So this time ay titingnan natin siya sa perspective ng developer, no, as a developer. So gaano ba kahalaga yung research at ano ba yung impact nito sa atin bilang developer. So sige, mag-start na tayo. Okay, ayan. Okay, so ito yung ating overview ng didiscuss ngayong time sa topic na to. Ito yung ating what is research, field of research, research methods, research results, developer's role. So, hindi lahat talaga yan ay i-discuss natin in detail kasi ang ating focus is much more on the side of the developer. But we will see ano ba yung mga yan. No? So, tingnan natin. No? Tingnan natin yan. So, sige. Then, what is research? The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusion. So, nung ni-research ko siya sa internet, especially dyan sa Cambridge Dictionary online, ay sinabi sabi dito, a detailed study of a subject, especially in order to discover new information or reach a new understanding. No, dito sa una ay systematic investigation. No, ito naman ay detailed study. Study of materials and sources dito. To establish facts and reach new conclusions. Then yung last natin is yung investigate systematically. Investigate systematically. Ayan. So, yan yung si Cambridge. Ito. Dictionary yan. Dictionary nasa likod ko. No? So, ang meaning ng research ay investigation. Ito yung ating unang keyword. Mag-iimbestiga tayo. And then, pangalawa is makapag-establish tayo ng facts. No? Yung yung magiging sources natin, yung mga facts, ano ba sa Tagalog yun? Mga basihan, no? Mga basihan, no? Katotohanan, ganyan. Parang ganon. Information, ganyan. So, detailed study naman dito, no? Sa Cambridge. Dito naman ang purpose is to discover new information and reach new understanding. Dito naman ay new conclusion sa taas. Now, dito naman sa isa ay investigate systematically. Nabubula ako sa part na yan. Okay, so yung research daw ay para mas maintindihan natin ang yung mga facts, no? And then maka-discover tayo ng mga new information and then makapag-reach tayo sa isang conclusion or new conclusion. So, yun yung doon tayo nagko-conduct ng research, no? Sa ganun. So, yan yung isa sa mga part na dapat natin malaman about sa research. Kailangan natin, kinagawa siya to understand the facts, no? You understand things, no? Sources, and makapag-reach tayo sa new conclusion. Okay, so, ano ba yung mga fields ng natural sciences? So, meron tayo, hindi naman kompleto ito, no? Ito lang yung mga usual, no? Common. No, yung ating natural sciences, social sciences, humanities, medical and health education, business sciences, environmental, agricultural, interdisciplinary, philosophy, information technology, and computer science. No? So marami pa yan, hindi lang yan yung eksakto. No? So binigyan lang natin ng
pinaka top list no nung ating mga fields kung saan ay kinukonduct yung research, no? So next natin, don't worry, makikita niyo yung ating mga points. Okay, so research methodology, some of the key research methodology, experimental, ito yung usual na ginagawa sa mga sciences, no? And then survey, qualitative and quantitative, no? Case study, action research, mixed methods, and others. So, madalas to discuss sa colleges and then sa senior high. No, at dito ay talagang napakaraming maraming challenges. And then napakaraming nag-struggle, no? Kasi gusto kalimitan natin ay makapasa sa college, sabihin na natin matapos yung degree o even yung ating senior high. No, kailangan natin ma-satisfy yung requirement para tayo graduate ng particular degree, no? At kailangan natin gawin 'yan, no? Yung word na kailangan, binibigyan ko ng stress kasi gagawin natin lahat para lang graduate, and yan yung major challenge na nahaharap natin sa colleges. So, ang nakakalungkot lang, yung point na gusto ko sabihin, nakakalungkot lang, after ng college, wala ng research. Hindi na nagre-research. Usually, hindi ko naman sinasabing lahat, mayroon pa rin na nag-work as a researcher, yan yung kanilang naging trabaho, pwedeng sa business, pwedeng sa client, pwedeng sa company, as a researcher. Pero, yun nga lang, karamihan, sabihin na natin karamihan, kasi based on my experience and observation, sa aking mga naging kasama, even sa iba pang mga cases, na tumitigil na yung research doon. And even some developers, hanggang sa ngayon, yung mga developers ay tapos na yung part ng research, Kung nakagraduate ng IT, kung computer science, maging kung self-taught, career shifter, ganyan yung mga hindi talaga graduate ng computer science and IT, or hindi nag-college, lalo na, so yung research ay hindi talaga nabibigyan ng importansya. So titingnan natin ngayon yung usual na ginagawa sa research. Hindi natin siya i-detail, pero ito lang yung pinaka-highlight. Sa research kasi kailangan ma-identify mo yung problem. Ano ba yung problema? Bakit ka mag-research? Ano yung dahilan ng research mo? Bakit ka maghahanap ng information? Bakit kailangan mo mag-devise ng methodology? Ano yung dapat mong hanapin? Ano yung mga proseso? So paano mo susolusyonan yung problem? Ano yung objectives? So, ito yun, understanding the problem, importance and significance of your study, scope and boundaries, objectives and questions. So, yung research ay in a sa maikling salita, yun na lang. Long story short, to make it shorter, ang research is about problems, Excuse me. So, hindi siya about sa yung ma-accomplish natin after na research, gagraduate na tayo, o kung hindi naman tayo nag-aaral pero gusto natin mag-research. Ang reason talaga dyan is masolve natin yung problem. Kaya siya meron. Kaya kailangan i-conduct ang research kasi merong problem. So, sa pamagitan ng research, naintindihan natin ano yung problema, ano yung importansya na solusyon para dito sa problema na to. Isang example na nangyari last few years back ay yung ating COVID-19. So makikita ninyo yung implementation ng research at saka yung mga researcher, ganun yung nagiging resulta ng kanilang research, and napipredict nila kung gaano karami next. Kaya minsan nung mga time na yon ay nakokontrol yung paglabas ng tao, kinokontrol kasi nga dahil doon sa mga research and then sa mga prediction algorithm, so nasosolve yung problem na yon, nababawasan at sabihin na natin nawawala yung problema because of research. Ganon din sa health, kapag merong nadedetect na bagong virus, same with COVID-19, cancer, ganyan, o iba pang mga sakit ng tao, ay napakaraming researcher to find the solution. Laging finding the solution. Okay, so ganun din sa technology. Sa technology, napakaraming businesses, napakaraming company, at bawat company at clients ay may problem. So,
doon papasok ngayon yung inyong expertise, no? But before you implement kumbaga, yung mga solutions na nasa isip mo, at first, kailangan mo mag-conduct ng research, no? So, hindi basta pwedeng, pag sinabi mong developer tayo, full stack, software engineer tayo, sabihin na natin lahat yan. Pagka may client, eto na kaagad, bigay ko na kaagad sa iyo, website, ganito, etc., application, mobile app, magkano yan? 200,000, 500, 400,000, 1 million. So, hindi siya ganun, no? Kasi kapag siya ay nag-fail, ay hindi na-solve yung problema ni client, so malaking problema yan. Ano? So, dito tayo magfo-focus ng bahagya, no? Dito sa ating technology research in the field ng information technology and computer science. So, kung hindi tayo nag-aral, sabihin na natin, hindi tayo nag-aral ng information technology sa college, sabihin na natin self-taught tayo, sabihin na rin natin hindi tayo nag-aral ng computer science nga, and then, o anumang related, computer engineering, ano ba, computer management ba, o information management, ganyan. Ano man mga related, no, na dyan sa technology, ito yung usual, no, na dinadaanan o yung nagiging expertise na field na kung saan itong mga ito ay nagiging magaling. No, computer hardware specialist, no, yung IT, usually yan yung sa company sila yung nagsasuggest, nagre-recommend ng mga computer requirements, hardware requirements. Sila yung nag-assemble ng mga computers, nagre-repair, no, nagse-setup ng networking, nag-create ng mga application for the company, no, at marunong din sila sa software engineering, no, web apps engineering, mobile app development. Kasi mga company natin ngayon ay more on mobile na, mobile based. So, yan ay isa sa mga problems na sinusolusyonan ng nasa information technology. Of course, programming, number 1 yan. Internet of Things, dito kasama yung automation na, no? Automation sa company, kung papasok ka at ini-scan yung face mo, yung mukha mo, ini-scan, or kaya yung thumb, yung print, yung thumb mo, o kaya ID, QR code. So, lahat yan ay part ng Internet of Things, lalo na kung cloud-based, no? Robotics, yan. So, robotics, lahat may automation din diyan, no? Pwede yan sa dito sa manufacturing, no? IT din ang nagde-develop niyan. Game development, of course, mga games, no, na kung saan ay maraming nag-invest para lang, kasi maraming players, maraming gamers, so maraming pwedeng pagkakitaan diyan sa game. Cloud computing, no? IT support, networking, cybersecurity, and others. So, pag sinabi mong IT, information technology, yan yung mga hinahandle, no? Yan yung usual na nagiging work, and the same time mga expertise na nasa information technology. So magitan ng ganyang field o ng expertise ay pwedeng mag-provide ng IT ng solution sa mga problems. But because hindi natin alam basta-basta kung ano problem, usually pag sinabi ni client, gusto ko ng website. Yan, sabihin ni client, gusto ko ng application. So, siyempre, tatanungin mo para saan yung application, ano ang gusto mong design. So, bukod doon ay ano ang purpose ng application, paano ang processing niya, ano yung problema mismo ng kumpanya na gusto nating solusyonan. Diyan papasok yung ating expertise, no? Sa part naman ng computer science, no, aside from nandito sa left, kasi itong mga nasa left na to, kayang-kaya ng computer scientist. No, so may mga debates na nagtatalo kung sino ba alin ba mas maganda, no, versus to, no. Ano ba mas maganda, IT or computer science na course sa college, no? So, alin ba diyan yung may math? Actually, pareho silang may math, no? Mas malupit lang ang computer science, so mas matindi ang math diyan. At talagang dudugo ilong mo kapag hindi ka ganun kagaling sa math, medyo mag-aalanganin ka dito. Nung nag-research ako about computer science course, marami akong nakitang colleges nag-enroll ng computer science na course. Nag-start sila around 200 students. So, umaabot yung ibang campuses, or sabihin na natin mga schools, umaabot sila ng
500 students, ganyan sa computer science sa first year, second year. Pero pagdating ng third year, nagiging konti na, nagiging 20 na lang, no? Simula mo na 50, ganyan, tapos 40, hanggang sa na ang natitira is 20, no? Meron nga akong nakita, hindi ako sure kung TIP yon o TUP. Isang particular year na marami nag-enroll, no? Nakita ko doon sa kanilang information sa website na marami nag-enroll, and then nung third year na, ang natira is parang 10 na lang, no? Nag-drop out yung iba, or nag-shift, no? Kasi nga yung mathematics diyan at algorithm ay medyo mahirap, no? So that's why yung kanilang field ay hindi lang sa part ng information technology, which is part din nila, kaya nila yan, computer science. Ang field nila is more on computer science talaga. They are often called scientists, no? Kung titingnan niyo I think si Linus Torvalds, no? Marami pa, no? Yung mga inventor natin, yan yung nag-imbento ng HTML, no? Na yung ating language for the web, no? Sila ay may mga degree, no, sa computer science, yung mga yan, yung mga sila, no? And even yung mga nag-imbento ng mga parts ng computer, no, yung nag-develop ng processor, CPU, yan. Ayan, sila ay graduate ng computer science, no? And may masteral yung iba. That's why yung debate na kailangan ba sa age ng pag-aaral, halimbawa, ikaw ay nasa 19, 18, excuse me. So, ito yung aking kung ikaw ay nasa age na ng pagka-college, no, tapos ayaw mo mag-college kasi sabi nung iba hindi naman kailangan mag-college kasi pwede na self-taught, no? So, kailangan mong tingnan yung history, no? Sino sa kanila ang self-taught? Actually, wala halos, no? Yung mga nag-invento ng computers mismo, yung ating yung Apple computer, yung hindi Windows, software yan, itong IBM, no? Lahat ng mga hinahawakan natin ngayon maski ng cellphone, hindi yan gawa ng self-taught. Okay? So, hindi sila self-taught. Paano ka matututo ng engineering, sa computer engineering, computer architecture, sabihin mo na computer, yung mismong yung mainframe, no? Hindi mo ma-develop yan kung wala kang background sa electronics, kung wala kang background sa mathematics, sa logic, no? Yung mga gates, no? Yung mga device, yung tinatawag nating transistor, no? Kung hindi ka marunong doon, hindi mo ma-develop ang computer hardware, no? Maski na software actually. Ang software kasi, later on, nagkaroon na tayo ng mga training online, no? Sa computer software, which is mas madali. Pero kapag dating sa computer hardware, gagawa ka ng medyo natutuyo talaga ang alala mo. Gagawa ka mismo ng parts ng computer, gagawa ka ng computer architecture for cloud computing. Kasi pag sinabi mong cloud, hindi yan basta internet lang, ano? Yan ay network of computers. Hardware yan, no? Ang mga involved dyan, yung ating routers, ano pa, mga nodes natin ay composed of routers, ano pa, hubs, no? Mga LAN cables, no? Mga LAN connectors. Napakalawak niya, no? At meron nga tayong course niyan dyan sa ating web developers course, part ng history, ay diniscuss yan, no? Yung mga parts na yan. So, ang computer scientist ay medyo malawak yung field niya, no? At hindi siya basta lang sa software lang. Okay? At ganoon din sa data, no? Data scientist. Tinatawag rin siyang data scientist kasi lahat ng kanyang kailangan, lahat ng computer scientist, kailangan niya ng data, no? Kailangan niya ng information kasi yun yung ipaprocess, yun yung gagamitan ng algorithm, no? Diyan natin extract yung gusto natin maging output, no? So, ibig sabihin ng data, pag sinabi mong data, yan yung mga pangalan ng tao, mga pangalan ng lugar, address, telephone numbers, cellphone numbers, no? Data, no? Kung yan ay hindi particular sa tao, yan naman ay pwedeng sa soil, no? Pwedeng sa ibang bagay na merong information. At doon sa information na yun, halimbawa like sabihin natin yung dami ng mga puno,
sabihin na natin, nakakalculate nila gaano karami, no? Using machine learning, at sa loob ng ilang taon, kaya nila i-calculate or i-predict kung gaano karami na lang matitira or dadami ba sila, kaya nila i-predict yun. No? Hindi sila manghuhula, of course. But by using machine learning algorithm, no, at yung iba pang mga techniques sa machine learning, ay kaya i-predict nila. No? Unlike sa IT, ang focus ng IT is more on the solution to businesses, companies, at saka yung iba pa. No, while sa computer science, solutions naman sa environment, sa sciences, no, so mas mataas at mas matindi, no, yung sakop ng computer science. That's why yung iba na sinasabi nila pareho lang, actually hindi yan, no. Kung pinag-aralan mo yung information technology and then computer science, maintindihan mo yung kaibahan. At this is yun nga, sinishare ko sa inyo. No, kasi ako ay matagal ng IT, at the same time ngayon ay nasa computer science. So, dalawa silang kinuha ko. No? So, nagpo-focus ako ngayon sa computer science, and itong ating computers. Sabihin natin, itong data engineering, machine learning, artificial intelligence, at medyo mahirap siya talaga, no? Software engineering, cloud computing, robotics, network engineering, automation, cyber security. So, lahat yan ay nasa field ng computer science. At the same time, pwede rin sa information technology. So, hindi ko sinasabi na ang information technology ay naka-limit lang siya dyan sa sinabi ko. Kundi, pwede rin niyang i-deploy or implement yung machine learning. Okay? Pwede rin siya maging computer scientist. Itong information technology, pwede rin siya maging computer science. Idadagdag lang niya yung automata, yung mga ganyan, statistics, no, lahat ng mga maths na kailangan sa computer science, idadagdag niya yun, especially algorithm. And then, kung siya, ang role niya ay magiging researcher siya, sabihin na natin, at solution specialist siya pagdating sa data. So, hindi na siya basta information tech. Siya ay isa na ring computer scientist. No? So, hindi siya pareho. Kailangan mo idagdag. Kung gusto mo maging computer scientist, may dadagdag ka. Okay? And then yung work, sabihin na natin kahit saan sila, pero iba yung pwesto ng computer scientist. More on data talaga siya. And science. No? Ayan. So, marami pang mga differences and similarities. Pero, yun nga. Ito yung ito yung pinaka-highlight overview. No? So, next, tingnan natin. So, gaano ba kahalaga yung research sa ating mga developers o aspiring developers, career shifters, o sige na sa mga beginner na sabihin na natin na mag-aaral ng sabihin na natin ng IT and then computer science. Kailangan maintindihan natin yung mga common problems for businesses and sciences. No, learn and understand common problems for businesses and sciences. So, ibig sabihin ko lang dito is, ano ba yung mga common problem, no, sa isang business o kaya sa isang sciences, sabihin na natin humanitarian, no, ano man niya, pang barangay, no, usually mga capstone, ganyan, mga thesis, usually pang barangay yan pang barangay yung usual na ginagawang mga capstone and thesis, no, para sa community, sabihin na natin para sa inyong community, no, ganon. So, pag hinanap mo yung problema and then nag-provide ka ng solution, no, meron kang na-develop na something. Like halimbawa sa let's say sa finance, no, halimbawa sa isang company kailangan nila ng application, no, so kailangan mo tingnan, kailangan mo aralin ano yung mga specific sa financial nila ang kailangan i-integrate doon sa application o sa software na yun, sa system. So, bukod sa marunong ka sa programming, marunong ka sa mga frameworks, is kailangan alam mo yung problema, no? So, at yung bang gagawin mong application o software ay yun yung solusyon doon sa problema ng company na yun, a specific company. So, sa magitan nun, kailangan mag-conduct ng research, na survey, ano ba yung mga kailangan, ano ba yung usually
kailangan halimbawa sa particular sa accounting, paano nila ginagawa ang kanilang yung financial report, etc. Yung mga ano nila, yung mga resibo, no, invoicing. So lahat 'yan kailangan mo aralin. So tingnan mo paano nila ini-implement sa manual implementation, no. So that's why sa mga IT na nasa college, no, yung capstone ay sa mga problems ng businesses. So tinatanong nila yung mga problema, tinatanong nila ano yung kailangan nila, and then pino-provide ng mga IT students yung solution para doon. Ganon din kapag tayo ay self-taught, hindi tayo nag-college, or sabihin na natin career shifter tayo. Ganun din, no? Kailangan maintindihan mo yung problema ng mga businesses. Let's say sa isang nagagawa ka ng project, sarili mong project lang. Wala ka pang client, wala ka pang company, nag-aaral ka pa lang, bago ka pa lang. So kailangan mo alamin usually ano ba yung mga problema ng business, no? Kung kailangan nila ng website, ano yung laman ng website, no? Ano yung pwedeng offer ng website? And paano ito masusolusyonan yung halimbawa pag-order ng products, then delivery, paano masusolusyonan yan? So take note nyo lang yung Shopee, and then Lazada, yung iba pa yung Amazon, no? Yung Amazon na meron silang ordering, and then meron delivery, international pa, no? So yung mga konsepto na yon, hindi nila na-develop yon because of their passion lang. Kasi sila ay, halimbawa, yung developer nun, ay passion ko kasi programming language, gusto ko Python, gusto ko C#, ganyan. Gusto ko lang ganun. Tapos gagawa lang ako ng app, tapos pag nagawa ko yung app, okay na. Hindi ganun po. Hindi ganun. So yung mga yung minds, no, yung mga utak no nasa likod ng mga yan, is naintindihan nila yung problema ng tao, lalo na nung pandemic, no, na ang tao ay lumabas, no, ayaw nilang gumala pa, ayaw na nila pumunta sa mall, tapos ang price ay napakamahal. So nakikita nila yung problema na yun. So nakita nila, specifically nakita nila yung problema na yun, and gumawa sila ng solusyon. So nandun na yung ordering. Ang ginawa nila yung hindi lang store, hindi lang sila yung nagbebenta or sa kanila mismo galing yung product, kundi kahit sino pwede magbenta. And meron silang system, online system na pwede mong i-display doon yung product, and then pagka nilagay mo doon yung price, and then delivery, paano, automatic na lahat. No? So napakagandang app niyan. Hindi sila nagawa dahil lang sa kanilang passion para sa programming, hindi. Yan ay resulta ng research. Okay? No, kung lahat ng mga businesses, lalo na yan, halimbawa magtatayo ka ng fast food chain, no, fast food, mag-isip ka ng fast food, let's say McDonald's, Jollibee, no. So meron silang mga system din. No? And lahat yan ay may research, no, paano nila implement yung system na yan. Paano nila i-solve yung problem sa system nila. Okay? So number 2 is innovate ways and develop solution to the problem. Pag sinabi nating innovate, ibig sabihin hindi ka mangungopya, no? Kasi pag may nakita kang existing, usually sa mga programmer, developer, naghahanap sila ng sample na pwedeng gayahin. So hindi ganun ang innovate. Ang innovate is from your research, alamin mo ano problema, ano ang kailangan, ano yung mga necessary na requirement, no? And from that specific problem, magki-create ka ng bago, no? And then i-develop mo 'yon. Kumbaga yung mastery, expertise, let's say marunong ka sa Laravel, let's say marunong ka sa Node.js, Python, etc. Lahat ng 'yan na marunong ka, diyan ngayon lalabas ngayon yung expertise by providing the solution, no? Hindi siya kagaya ng halimbawa na nangyayari sa iba, hindi ko naman sinasabi lahat, na lalagay ko, halimbawa, ako na lang, sa sarili ko, I'm a Pythonista. I am an AWS specialist. Yeah, actually, hindi naman ako AWS specialist. Ako ay IBM specialist. Ano? So, ganun din. Ako din ay, sinasabi ko na yung totoo. No, halimbawa na lang. Sige, halimbawa. Meron akong mga ganitong titles. No, useless yan. Magiging ano lang yan, pampaganda ng resume.
Ang actual na talagang magiging useful ang mga bagay na to kapag in-apply ko siya into a certain problem at doon ako binayaran, sabihin na natin, pwedeng yan ay sa business. Kung gusto mo naman ay tulong mo para sa community, ki-create ka ng app para sa specific, let's say, barangay o kaya ganyan, tapos sila i-donate mo sa kanila. No, pwedeng ganun, no? Pwedeng ganun. Doon lalabas talaga yung expertise mo. Doon lalabas yung skills mo talaga. And then sa business, kung kailangan ng ganitong company ang isang developer, so kailangan alamin mo yung mga problema. No, hindi ka nandun dahil developer ka or kailangan mo ng malaking sweldo. No, you have to innovate ways. Kailangan gumawa ka ng paraan and develop solution to the problem ng company. At kapag nakita ni company or ni client na efficient ka, magaling ka, nagawa mo, na-solve mo yung problem, ay offer ang kanila malaking sweldo. No, pero pag nakita nilang papetiks-petiks ka lang, nakaupo ka lang kunwari sa office, sa cubicle mo, may pa-type-type kang ganun. Tapos wala sila nakikitang solution sa problema binigay sa'yo. Well, magbalot-balot ka na, no? Magbalot-balot ka na kasi it's either mag-resign ka o paliitin sweldo mo, ayan, or tanggalin ka talaga, no? Dalawa lang yan. Pag-resign ka o tanggalin ka. Pagka hindi ka nakaka-provide ng solution sa problema ng company. Okay? So, kasi kapag tumagal ka doon, halimbawa wala kang wala kang naging contribution doon sa company, ikaw na yung part ng problem. Kapag wala kang na-provide na solution sa company as developer, software developer, full stack, etc., software engineer, pag wala kang nabibigay na solution, ikaw na yung problem, no? Kasi nabibigatan na sila sweldo mo. Ganun yun, no? Okay, so number 3 is provide better solution. Pag sinabi mong provide better, kung meron ka ng solution dati na create mo by yourself, no, nagawa mo na 'yon, and then sabihin natin na i-offer mo sa isang company, let's say nabili na nila, nabenta mo na. So you can create another one, similar pero much better. So, pwede mong sabihin sa kanila, sir, ito mas better ito. Magdadagdag na lang kayo ng payment or sige, kung ikaw ay na-hire doon, ikaw ang senior or sabihin natin junior. So, ipopropose mo lang. This is much better, ganito, ganyan. So, ayan. No? Kasi once na nakita nilang very effective ka or sabihin na natin nasusolve mo yung problem nila, ay tataasan nila ng tatasan yung sweldo. At kahit saan ka pumunta, no, kahit doon ka sa, halimbawa, nasa beach ka, nasa ibang bansa ka, namamasyal ka, dali mo lang laptop mo, may internet lang, ay nagtatrabaho ka pa rin. No? At same pa rin sweldo mo. Okay? So, being a developer, tama ba tong number ko, no? Hindi na to number 5 Sorry, no? 7 to, no? Kasi dito 6, ito 7. Ayan. Being a developer is a solution provider, no? Kulang ng A. So, ano mga pwede natin solusyonan, no? Bilang developer, humanitarian, no? Sa lahat sa mga tao, pwede tayong mag-develop ng apps para mapadali hindi yung buhay ng tao, no? Mapadali yung trabaho ng tao, no? And environmental, no? Yung ating climate change, no? At yung mga flood solution, yung mga pagbaha, earthquakes, no? And then pag-predict ng mga weather, no? Yung mga yan, pwede natin gawin yan, no? As a solution to environmental problems and humanitarians. Of course, yung business and sciences. So, ibig sabihin ng business, ito yung pang-client, no? Pang-company, yan na yun. And then sciences, ito na yung mga iba't ibang field ng science, no? Health and well-being, no? Yung health, pwede tayong gumawa ng mga application, software o machine, mismong machine, ha? Kasi ang machine ay hindi lang basta electronics. Yan ay may architecture, may computer na lahat ng ating mga machine for health, no? Yung mga pang-monitor ng heartbeat, etc. Lahat yan ay computerized na. So, involved dyan ng IT and computer scientist. No, so maging yung ating emotional, sabihin na natin, yung mental health, no, well-being, emotional, physical, no, ay pwede nang gamitin, no, using chatbots, no, kapag nalulungkot, no, we can create chatbots na
mawala lang yung lungkot, no, ng tao, no? So, yun yun, no? At kung mayroong tendencies na talagang sometimes ay negative talaga, so we can create application na makapagbibigay ng kahit papaano entertainment, including, ayoko na magsabi, no, no, wag ko na sabihin. Sasabihin ko sana games, kaso marami na addict dyan. No? Kasi kapag ikaw ay may problem, no, so isang solution yung games, no? Kung nadidepress ka, wala ka nang magawa sa buhay, mag-games ka, no? Magkakaroon ka ng kahit papaano ay meron kang accomplishment, no? Kasi pag nag-games ka, meron kang achievements, no? Pero ang problema, kapag napasobra ka naman sa games, madidepress ka pa rin. So wala ka nang nagawa sa buhay, no? Kundi mag-games. So meron siyang good side and then may bad side din. So balance lang, balance, no? Kasi ako mismo ay gamer din, no? Alright, so discovery and exploration, no, yung ating pwede nating i-discover pa, halimbawa sa space, no, and even sa ocean, no, lahat ng mga bagay sa mundo, even mga natural phenomenon, no, pwede nating gamitan yan ng computer. Business and finance, yan, no. Pareho to business and finance. Dito naman is more on yung ating blockchain, sabihin na natin, yung ano pa ba, yung mga ano pa ba yun, yung dito sa currency exchange, hindi, meron pa isa, stock exchange, yan, mga stocks. Pwede natin i-predict ang stocks, no? And then of course, lastly, yung ating economy and quality of life, no? Sa economy and quality of life, ito na yung personal na paglago natin sa financial, then pagiging maayos yung ating buhay, maayos na bahay, sasakyan, etc. So na-improve siya because of the solution that we provide, no? Ayan. So being a developer is not, no, ito naman yung not. Hindi lang, not just, not. Dito not lang. Not just about programming languages. So not about frameworks, not about specific technology, not about money. So ang pagiging developer, hindi lang siya pag sinabi mo, I'm a developer, I'm a master or in Python, ganyan, or C#, Java, no? Gusto ko Java, gusto ko Python. Actually, Python, napakaganda yan. Ang husay ng Python. Actually, maraming content creator ngayon, makikita natin sa YouTube, sa Facebook. So, meron silang specific programming language na pinopromote, which is maganda naman kasi healthy yan sa community, lalo na sa mga beginners na talagang makasali sa mga groups and community. Pero let us always remember na ang mga bagay na to ay tools lamang. Tools, no? T-O-L-S. Tools lang. Ibig sabihin ay mga bagay na magagamit natin para sa improvement ng ating, itong binigay natin, and solution provision, no? So, pag sinabi mo programming language, Python, sabihin mo na C#, C++, JavaScript, yan ay ginawa to solve specific problems, no? Hindi siya ginawa yung mga programming language para pag-awayan. Hindi rin siya ginawa para sabihin na natin i-highlight, no? Sila ay tools lamang, no? Ganun din ang frameworks. Kasi meron tayong makikita na React, Laravel lang sila, React lang. Gusto namin Laravel, gusto namin React, ganito kami. So, okay naman yon kung gusto natin i-promote siya, sabihin na natin para matuto tayo. Pero kapag nilimitahan mo na dun lang, ibig sabihin ay hindi ka pa pwede for problem solution. Kasi pag sinabi mong problem solution, gagamitin mo lahat ng tools. Like, halimbawa, maggagawa ka ng sasakyan, no? Gagawa ka ng sasakyan, let's say isang kotse may sira siya. So hindi pwedeng isang tool lang. Ang hawak mo lang ay katala lang, katala. Yung katala, yung wrench, pang-ikot lang. Hindi pwedeng yun lang, no? Hindi rin pwedeng screwdrivers lang. So, napakaraming tools ang kailangan mo, napakarami, no, bago mo magawa yun, specifically sa isang sasakyan. Dahil malaking sasakyan, ano? So, hindi lamang isa yun. So, kapag ikaw ang master natin ay isa lang, Python lang master mo, wala. Hanggang doon ka sa Python lang, no? Pagdating sa solutions, mag-provide ka ng solution, malilimitahan ka doon sa tool na yon.
Python lang. So whereas kapag ka marunong ka sa maraming sabihin natin technology, mabilis mo masusolusyonan kasi marunong ka. Na? So, hindi lang siya about specific technology, not about money. Ito, madami dito. Pinopromote ang a specific programming language kasi mas marami daw kita, mas malaki ang kitaan dyan, no? No, diskarte lang, no? Hindi po ganyan yan, no? Hindi po ganyan, no? So, kapag kayo ay marunong, let's say, marunong kayo ng maraming tech stack, technology, sino ba hindi magbabayad sa inyo? Kahit maningil kayo ng milyon, babayaran kayo kasi nasa sa'yo yung solution. No, parang ano rin yan sabihin na natin, kung tayo ay may karamdaman, sakit, no? Gaano man kamahal yung gamot para tayo gumaling, kailangan natin bilhin, 'di ba? Kailangan natin bilhin 'yon kasi 'yun ang kasagutan Ganoon din sa business, meron silang needs, may kailangan. So, kailangan mo i-provide at pag na-provide mo 'yon, kahit mahal lang yung services, magbabayad sila kasi ikaw yung solution sa problema nila. That's why kapag ikaw o tayo ay developer at gusto natin maging software engineer, sabihin na natin na specialist no sa lahat ng gusto nating sa larangan ng field natin, kailangan matutunan natin 'tong mga 'to, no? Front end dev, back end, databases, DevOps, mobile and app dev. So bakit ang dami? Actual talagang madami yan, no? Pero pwede kang mag-concentrate sa isa lang, front-end dev. No? At yun nga lang, ang aking suggestion lagi, no, kung tayo ay gusto natin mas maganda yung future, huwag tayo mag-focus sa isa lang, no? At huwag natin sobrang masterin na doon na lang tayo. Halimbawa, dito sa, sige, lipat natin sa kabila. Let's say, halimbawa, nasan tayo? Python, Python. Let's say, nag-aral tayo ng Python, minamaster natin si Python, at na-master natin si Python, maganda yon. Pero saan mo gagamitin, di ba? Pag sinabi natin, sige, sa company, so, magiging Python developer tayo, okay. Paano kung halimbawang may mas malaking offer, na mas malaki ang sweldo, and then mas maganda yung benefits, pero ang hinahanap nila, sabihin na natin, is magaling sa ano ba maganda? Sabihin natin C# ang hinahanap nila. No, ikaw nasa Python ka lang. So stay lang ako sa Python. Sayang C#, no? Or sabihin na natin merong isang particular client o sabihin na natin business na multi sabihin natin multi company ganyan. Marami silang businesses, marami silang hinahawakan, and then maraming application ng kailangan nila ng senior dev, soft dev, sabihin na natin senior software engineer kailangan nila. Python lang alam mo, no? So yun ang problem. That's why you have to learn other programming languages such as C#, ito, C++, Go, yan, PHP, Swift, no, Java, no, JavaScript, Kotlin, R, at marami pang iba, no? Hindi lang yan yung ating programming languages na available ngayon. Marami pa. That's why dito sa atin sa Learn Computer Today, ang ginawa natin dito ay dine-develop natin. Nasa stage pa rin tayo ng development. Kung kayo ay mag-enroll, no, at meron tayong estudyante ngayon nag-enroll no, sa mga ito, ay mapapansin ninyo na hindi pa talaga kompleto ang mga courses na nasa full stack web dev, sabihin natin software development, WordPress, software engineering, hindi pa available kompleto yan. Hindi pa lahat kompleto yan, no? Ang reason is because of the development no ng ating mga programming languages, at the same time yung style ng learning and style ng training, no, and yung understanding, no, bawat sabihin natin course, like sabihin na natin Laravel, bago mo maintindihan ng mabuti yung Laravel, you have to understand HTML, CSS, JavaScript, and PHP, including MySQL. No? So, pag sinabi mo gusto ko aralin Laravel, nag-aral ka ng Laravel. So, Laravel yung natutunan mo, pero ang mangyayari dyan, pagdating sa foundation ng Laravel at medyo complicated na yung, sabihin natin, yung kailangan mo i-provide na solution. So, kailangan gamitan mo siya ng extra outside ng Laravel, including, sabihin na natin, manual coding using HTML, JavaScript.
So, mahirapan ka kasi ang Laravel is composed of at this, no, yung ating HTML, CSS, sabihin na natin ganyan, and then yung PHP, no, at yun nga. At the same time, pag sinabi mo Laravel, yan ay more on PHP, samantalang ang mas effective is Python, no, Node.js. Pwedeng React, pwedeng Next.js, o ano pa mang mga JS, no, mas effective, no. So, hindi ka makaka-shift doon kasi ang alam mo lang is Laravel. Okay? So, ginawa natin dito is step by step sa Learn Computer Today. Magsisimula talaga tayo sa foundation at hindi natin ginaya yung style sa YouTube. Hindi natin ginaya yung style sa Udemy. Sa Udemy kasi type mo lang kung anong gusto mong aralin, may enroll mo na. And then bahala ka na sa buhay mo kung may matututunan ka o wala. At the same time, pwede ka na mag-jump agad dun sa gusto mong aralin. Like nung ako ay naghahanap about sa NLP, Natural Language Processing, naghahanap ako. Ang dami dong mga courses about NLP. And then may mga nagrereklamo sa review, sabi sa Udemy yun, na ang bilis daw magturo, ganun, hindi daw na-explain mabuti. Ayun, so hindi natin ginaya yung ganung style. Dito mag-start tayo sa foundation and then magpo-proceed tayo sa next. At once na grounded na tayo sa foundation, may practice talaga tayo. Kaya na natin without any kopyahan. Hindi tayo mangungopya. Kaya na natin gumawa ng mga, sabihin na natin, pages, applications. Kapag kaya mo na, yung next level o complicated level, madali na sa'yo. Sapagkat yung mismong, yung bumubuo mismo sa framework, alam mo na eh. Pag sinabi mo kasing framework, meron na yung, may laman na yan. Like, let's say, sabihin na natin, framework, halimbawa, yun ng Laravel, React, no? May mga built-in na yan, mga kasama na yan, no? May mga libraries na, no? Lalo na sa iba't ibang mga application frameworks na may mga libraries na yan. Mahirap explain ngayon, pero kailangan meron kang sabihin natin path, meron kang dadaanan, no, hanggang sa makarating tayo sa software engineering. Ito na yung multi-solution provider. Ibig sabihin ay hindi lang web apps yung alam mo, kundi mobile apps. Sabihin na natin lahat ng possible na solution alam mo na, no, dahil nagawa mo lahat, nadaanan mo lahat. Katulad halimbawa dito sa ating last time, marunong ka sa mga to. Hindi ko sinasabing masterin mo lang lahat. Pag sinabi natin marunong ka sa mga ito, hindi lang yung basic, kundi kaya mong gumawa ng project, no, using this particular programming languages, nakakagawa ka ng project dyan. Sapagkat kapag ka merong client o company kailangan ng ganong sabihin natin tech stack, madali ka makakadapt kasi nakakagawa ka na nun eh. No, hindi kailangan memorizing, hindi kailangan sabihin natin na kailangan tanda mo. No, not necessary. Andyan si ChatGPT, nandyan si Copilot para i-remind ka, i-review para sa iyo. At the same time, sa Learn Computer Today, meron tayong mga topics na pwede mong i-review anytime. No, yung mga learning. That's why we are continuously developing mga courses and topics dito sa Learn Computer Today. No? So, halimbawa, nakalimutan mo yung Ruby on Rails. Halimbawa, Python, yan, Java. Nakalimutan mo na kasi matagal mo na inaral dito sa Learn Computer Today. And then, lumipat ka ng company, kailangan nila Java developer. O sabihin mo ng ganon. Reviewin mo lang yung course, no? Pasadahan mo ulit. Total, nagawa mo na yun dati. Mabilis mo nang ma-recall, no? At hindi mo kailangan mag-aral ulit ng matagal. No? So, yun lang ang gusto ko i-share ngayon. So, I highly suggest kung gusto ninyo, interesado kayo sa coding, development, kasi nandito na talaga yung future, no? Nandito na sa particular yung pinag-usapan natin, nandito yung future. No, kung nag-aspire tayo sa ibang bagay like accountancy, nursing, doctoral, etc., okay lang yun, no problem. May future pa rin dyan. No? Kung tinatamad tayo gumawa ng projects, ng programming languages, pwede mo siyang i-add. No, kung halimbawa tayo ay doctor, teacher, halimbawa ngayon,
Sabihin natin mechanical engineer, electronic engineer, sabihin natin kahit na anumang field yan, kahit na wala ka pang college degree, wala ka pang position, okay lang. Kasi once na natuto ka ng coding, additional yan sa iyong personal development. No? Matututo ka ng algorithm, machine learning, coding, programming, part ng iyong development yan. No? Hindi lang basta ibang bagay like ayoko magsabi, no? Imbis na ibang bagay, maging master tayo sa pag-iinom, sa bisyo, no? Mag-ubos ng oras, kung ano mang bagay ginagawa, o kaya maging keyboard warrior na lang. Extra skills natin yung keyboard warrior, no? Huwag naman ganun lang, no? O di, i-add natin yung coding skills, no? At pag pinost mo yan sa Facebook mo, post mo yan sa yung social media, yung mga nagagawa mong apps, no? Kahit simple lang yan, no? It would give you some, magkakaroon ka ng, sabihin natin, community na naniniwala sa'yo. Or sabihin natin, tataas yung pagtingin ng iba sa'yo dahil sa skills na meron ka, no? Ganun yan. So, magle-level up ka, in other words. So, tingnan natin yung future at sa magitan ng ganitong mga learning, mas lalo tayo mag-improve. At the same time, kung talagang nandito ang inyong interest, malaki yung masosolve nyo at makukontribute nyo sa sambayan ng Pilipino. At the same time, ganun din sa buong mundo. No? At yan ang goal ng Learn Computer Today. Hindi lang tayo basta kumita ng pera, kundi makakontribute tayo sa mundo. That's why pino-provide din sa Learn Computer Today yung mga free courses para makakontribute. So kung ngayon hindi pa natin kaya mag-enroll sa career path, makakapag-aral pa rin for free. At may certificate din na pwede natin gamitin sa pag-apply. Right? So hanggang dito na lang. Medyo napahaba ako. So magkita tayo ulit sa susunod na Learn series. At hanggang dito na lang. Bye-bye po.